Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente na United States of America na si President Donald Trump, ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang tuluyan nang nawasak ang mga plano ng gobyernong ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset, kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Hindi naman nakapagpigil ang magaling na political commentator na si Mr. Real Talker na magkomento sa usaping ito at tila sinampal ng katotohanan ng gobyerno ngagba. ICC nyo, pagod na. Basahin natin mga lods. US President Donald Trump has authorized economic and travel sanctions targeting people who work on International Criminal Court investigations of US citizens or US allies such as Israel, drawing condemnation, but also some praise abroad. Trump imposes sanctions on International Criminal Court. Diyos ko! Akala ko ba sila ang nagpaparusa? Bakit sila ang paparusahan ngayon? Ay, nako. Ang mga umaasa sa ICC, kawawa naman kayo. Diba? Ganyan. Ganyan ang presidente. Pag may mga nangingialam, palag talaga. Hindi yung dito sa Pilipinas, porket kaaway nila ang dating presidente, papasukin na ang mga dayuhan. Papasukin na ang ICC. Alam niyo mga lords, yung Marcos administration ngayon, masyadong personal, masyadong pikon, tapos call a friend, kakapit sa ICC. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban, asset freeze. United States President Donald Trump lump sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. Unquote, mukhang pumapabor ang lahat at isang magandang balita ito para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara na tila siyang bumaliktad naman sa lahat ng bumabatiko sa mga Duterte. At nang lumabas ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil na magsalita na rin ang taong bayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, excellent job President
President Donald Trump, God bless you. Mabuti pinatawan mo ng parusa ang ICC at ang mga politiko sa Pilipinas na gustong guluhin ang kapwa nila politiko nakipagsabwatan pa sa ICC. Hindi talaga magtagumpay ang masamang hangarin sa kapwa kung si God na ang gumawa ng paraan. The smart decision of President Donald Trump. Kapareha talaga sila ni FPRRD. Kaya iyak na naman si BBM, Dilima Trillanes, Tamba, DOJ. Mabuhay Duterte supporters, solid PDP lineup for Senator, God save the Philippines. Pinagmamalaki pa naman nila ICC at Tuadcom na daig pa ang EC manghusga sa tao na wala namang due process style ng kangaroo court. Kawawa ang tinatanong nila kapag di nila nagustuhan sagot, kulong agad-agad. Grabe itong issue ng ICC na high blood ako nung kasagsagan ng pinapakalat nila Dilima, Percy, Trililing, lalo na nung nasa Tuadcom si Tatay Dig. Ang sakit sa dibdib. Ngayon, namnamin nyo mga Huwadcom, talagang marunong si Lord. Ayan ang paborito ng mga taong galit kay Tatay Digong. Sana matauhan na kayo at matigil na ang pananakot nyo na wala naman kayong angas ngayon. Basta mga taong walang gawang mabuti, karma ang ganti ng Panginoon. Unquote. Napakagandang good news po. Akala ko talaga, na ako rito napasubo ako sa ICC, no? Yung pala may hinihintay lang po si Donald Trump na bisita bago po niya i-announce o maglabas ng executive order para parusahan ang ICC. Paparusahan na po ng United States sa pamamagitan ng sanction. Ito pong pinagmamalaki ng mga dilawan at mga kalaban ng gobyerno, kalaban ni Pangulong Duterte na ICC. Yan po ang pag-uusapan natin. Ano po laman yan, paano po parurusahan, paano po maapektuhan. Tayo naman po magsusuplong dito sa mga taong nakikipagtulungan sa ICC. Baliktad na po ang mundo. Yung mga nakikipagtulungan dito sa ICC, isusuplong natin. Kayo naman, sino nakikipagtulungan niya? Sino nagdala ng mga testigo sa ICC? Kayo po ngayon ang may kasalanan sa United States of America. Po ninyo, for the last February na, di ba? Nung binalita ko po ito nung December, sabi ko, pag-upo ni Donald Trump, January 20 yata, no? January 20 po yata na napaupo si Donald Trump. Hindi po, ano lang, hindi po ito pang-apat. Yung iba po, ibang channel yun. Dito po, pangat, hindi po, dahil yung isa, si BP Sara lang yun. Siya yung sikat, siya po yung natin doon. Okay. Alam po ninyo, ito po, yung ICC, kinakabahan na ako Pucha, sabi ko, di ba binalita natin, first week pa lang, lalabas na yung executive order para parusahan ni Donald Trump itong ICC. Sabi ko, tama naman yung aking balita. Reuters yung aking pinagkunan. BBC, Reuters, mga sikat na reputable na news organization. Bakit wala pa kaya executive order ni Baka na fake news ako ganito po yung nangyari, no? Binalita ko rin po na isa sa batas nila. Yung lower house po o yung House of Representatives na United States, isasas nila yung parusa dito sa ICC. Pero ang nangyari po pala doon, dahil nawala na sa balita, hinarang po sa Senado ng mga Democrats. Marami pa pong Democrats sa Senado. Hinarang po nila yung pong batas na magpaparusa dito sa ICC. Ngayon sabi ko executive order na lang kasi hindi na balita to, hindi po na balita na hinarang Kala ko bakit kaya? Baka nawala na sila ng interest sa ICC. Kasi ang dami ng issue sa Amerika Ngayon po, hinihintay pala regalo pala to. Regalo ni Donald Trump kay Benjamin Netanyahu, ito pong Prime Minister ng Israel, sa pagdalaw po ni Netanyahu sa United States of America. Yun palang regalo ni Donald Trump, executive order na magpaparusa dito po sa ICC. No, bakit po? Bakit po pabor kay Netanyahu? Kasi isa po sa ikinagalit ng United States dito sa ICC, yung pag-i-issue ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Sabi ng United States, sumusobra naman kapangyarihan nyo, hindi na nga member yung Israel, pati yung Amerika, hindi naman member ng ICC, pero patuloy nyo nang iniimbestigahan. So, bilang retaliation po, kasi banban yung sinundan na presidente,
ni Donald Trump bilang retaliation dito sa ICC sa pagdedeklara sa mga kaalyado nagpapataw ng warrant of arrest sa kaalyado niyang tsaka nag-iimbestiga sa US. Yan po ang ganti ng US dito sa ICC. Siyempre nataranta po ang buong mundo. Pasensya na po kayo, medyo taliwas po to sa mga kasi ang Pilipinas may sarili tayong mundo. Buong mundo po na-shock dito, no? Buong mundo po nagre-react kaya medyo bibigyan lang po natin kayo ng kaunting balita naman sa daigdig. Baka nakakalimot tayo. Directly, apektado rin po tayo rito, no? Kasi po, una, ano po yung parusa o sanction? Ayan, pinipress po lahat. Dati po, mga piling tao lang. Ngayon po, naka-freeze po lahat ng pag-aari ng ICC sa United States. Bawal pong bumiyahe lahat ng mga tauhan o mga personnel ng ICC sa United States. Badong, United States lang pala eh. 'Di ba? Ang dami naman bansa. Hindi po ganoon 'yun. Pag sinabi po na United States na freeze yung asset nila, lahat po ng bangko, no? Ito nakuha ko tong impormasyon na to dun sa balita na mga dati pa. Pag sinabi na US na sanction 'yan, yung freeze yung pera nyo, lahat po ng bangko na may transaction sa US kinakailangan sumunod. Halos lahat po ng bangko may transaction sa US eh. So buong mundo po yung pagpipress ng asset na yan. No? Buong mundo, tapos yung mga kaalyado niya, syempre tatalima din doon sa travel ban dito sa mga ICC. Okay. Mamaya na epekto sa Pilipinas dito muna tayo So ano talaga ang mangyayari, Badong? Ito naman po yung immediate. Ang immediate effect po niyan, isa po sa pinakamalakas na bansa na kaalyado ng United States. Kasi karamihan po ng makapangyarihang bansa, China, Russia, United States, hindi po member ng ICC. No? Pero isa po sa mga pinakamakapangyarihang bansa na natira na miyembro ng ICC at kaalyado ng US, yung Turkey. Sabi po ng presidente ba o prime minister, hindi ko po alam kung sino yung ano yung pinuno nila. Sabi po ng pinuno ng Turkey, pag-aaralan na namin dahil kaalyado namin yung US Pag-aaralan na namin kung kami ay kakalas na sa ICC. O president. Presidente po ng Turkey nagsabi, pag-aaralan na nila kung susunod na silang bumaklas sa ICC. Yun po yung epekto ng sanction na ito. Hindi po basta-basta, no? Yung sanction na to ng US. Paano po ito makaka-apekto sa Pilipinas? Kasama po sa bibigyan po ng parusa ni Donald Trump, hindi na po makakapag-travel sa Amerika. Yun pong mga nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC, no? Kaya kayo yung mga tuwan-tuwa na nagbibigay tulong sa ICC, ihanda nyo na yung sarili nyo na maban kayo sa USA. O yan po. Sumulat po kayo kay Donald Trump. Sabihin nyo, ito yung mga taong nakikipagtulungan sa ICC. Sino-sino yung mga yan? Yan sila Laila de Lima, sila Trillanes, lahat po ng mga Pilipinong nakikipagtulungan sa ICC. I-submit nyo po. Mahihilig pa naman pumunta ng Amerika yung mga karamihan dyan. I-submit nyo po kay Donald Trump yung mga pangalan ng mga yan na masanction din yung mga yan at hindi na makapag-travel sa Amerika. Tuwan-tuwa ako. Yung mga pinagmamalaki po yung ICC. Alam niyo po ang problema ng ICC. Ang presidente pala ng ICC ngayon ay isang Hapon, no? Sabi ng ICC president, putya, delikado yung operation namin dahil fresh yung mga funds. Yari kami. Yan po. Pinagmamalaki nyo, nadadakip kay, may nalalaman pa kayo, Interpol papadakip nyo Problema po ng ICC ngayon yung operation nila. Uunahin pa ba Pilipinas? Unahin pa ba si Duterte? Sabihin pa ng ICC, ungas ba kayo? Dami na namin problema papasukin pa namin yung Pilipinas. Hindi nyo nga mapasuko yung mga Duterte diyan Papapasukin nyo pa kami para kami ang
para kami ang lumaban sa Duterte. Utot nyo. O yun yung sabi, kinote ko lang po yung mga taga-ICC. Pati USAID, naku, yung USAID pala na yan eh. Kung saan-saan pala napupunta yung pondo niyan. Anyways, tsaka na natin pag-usapan yan. Punta na po tayo rito, no? Nagpaliwanag po. Nakita nyo po, siguro by this time, nakita nyo na po yung itsura ni Sandro, no? Si Sandro po ay ikumpara nyo po yung itsura ni Sandro Marcos sa itsura po ni Inday Sara. Grabe, ngayon ko lang nakita to si Charis na yung eye bags mas malaki pa sa mata. Grabe yung eye bags nito. Si BP Sara, no? Si BP Sara po, ang aura ni BP Sara fresh na fresh. Tignan niyo po si Sandro. Nakita niyo po itsura. Alam niyo po, ang lamang ni Sandro sa kanya mga kapatid. Yung mga kapatid niya, kumpara sa kanya, gwapo eh. Kaya lang, dahil mas bata, hindi pa masyadong pumuporma. Ang lamang niya sa kapatid niya, yung talagang laging bihis eh. Ngayon ko lang po nakita na ganyan po. Lagi ko nakikita si Sandro Marcos na laging nakapostura, laging nakaayos, laging parang si Charis. Di ba? Ngayon ko lang po ito nakita na ganito. Na ibang-iba po, pressure na pressure po sila. Okay. Ito po, first time ko nakita yung ganito itsura ni Sandro Marcos. Ikalawa, yung pagpapaliwanag niya po, ang revelasyon po rito, kinonsulta niya yung ama niya. So yung pasya niya na yan, may basbas po yan ng ama niya. Sa mga nagtataka pa po na si BBM ba ay bakit parang hindi naman ginagalang sa kanyang mga pronouncement na ayaw niya sa impeachment. Eto po, kumonsulta. Kung talagang ayaw ng presidente sa impeachment, sasabihin niya yung anak, nakakahiya naman. Presidente ko ng Pilipinas. Ako nagsabi na ayaw ko sa impeachment, tapos ikaw pipirma ka. Di ba nakakahiya sa pamilya natin? Haggard sila lahat. No? Unlike si BP Sara na nakita nyo naman, very, hindi ko lang alam yung term doon. Okay. Ikalawa po, pwede rin na yung wala po silang pakialam. Nasa culture po ng pamilya nila na walang blooming, fresh yan. Wala silang pakialam sa palabra de honor. No? Na magsasalita ako, presidente pa ako ng Pilipinas, sasabihin ko na ayaw ko sa impeachment, at the same time, etong anak ko humingi sa akin ng basbas, pinayagan ko kung wala sila yung kultura ng yung salita ng ama o yung salita ng bibitawan mo, dapat pangatawanan mo. Hindi lang po to simpleng hindi po to simpleng walang utang na loob eh. Dysfunctional po yung kanilang pananaw sa word of honor. Yung wala sila talagang palabra de honor. Iba po yun eh. Lahat po kahit mahirap po yung tao, pag nakipag-commit ka sa may sinabi ka, pangangatawanan mo yan. Maraming instances po na ako, personal, na nagkaroon ako ng missed opportunities dahil sa mga word of honor. Pero itong mga to, presidente ng Pilipinas, wala lang sa kanila lahat, wala lang sa kanila. Biruin mo yun, tumalima sa'yo, Mr. President. Kaya yung mga Iglesia ni Cristo, gano'n na lang yung galit eh. Ewan ko lang pasensya na kayo kung inuunahan ko kayo. Kasi kung ako Iglesia ni Cristo, magagalit ako eh. Biruin nyo yun. Nagkondak kami ng
malawakang rally, naggumastos yung aming mga miyembro. Pumunta kami sa para suportahan yung panawagan mo na wag na mag-impeachment dahil gulo lang yan. Wag na mag-impeachment dahil walang maidudulot yan sa Pilipinas. Wag na mag-impeachment dahil watak-watak. Magkakawatak-watak lang. Tapos, tumalima yung buong Iglesia ni Cristo. Milyon na nagpunta sa Luneta, milyon ang sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pamilya mo rin yung mga mangunguna. Pamilya mo rin yung mangunguna para isulong ang impeachment. Hindi ko talaga, kahit paulit-ulit ko 'tong sinasabi, hindi ko talaga makuha kung anong uri ng mga nilalang yung magsasabi ng ayaw ko sa impeachment at the same time, gusto mo ba ang pumirma? Sige, pirma ka lang. Hindi normal. Ang akala kong hindi normal nilang ginagawa yung pagtanaw ng utang na loob. Ito po, hindi po normal tong bali-baliin nyo eh. Kamakailan lang sabi yung pagsuporta niya sa mga Duterte parang hindi na mabubura yan. Ito mismong tao na to, si Sandro Marcos, wala lang sa kanila lahat eh. Yan lang ang kaya mong sabihin kasi bobo ka eh. Pirma lang, bakit nag-iiyakan kayo lahat? Yun lang, ganun lang. Yung sabihin mo na habang buhay yung susuportahan yung mga Duterte tapos sa isang iglap. Okay. Ano pa po? Una yon, di ba? May basbas ni BBM yung ginawa ni Sandro. Ikalawa, sinasabi ni Sandro, pinapabulaanan niya, no, yung siya yung nagpasimuno. Ito yun. Sabi ni Sandro, masyado namang malaki yung binibigay niyo sa akin. Pumirma lang naman ako. Hindi naman po ako yung nagpakalat. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung significance nung ikaw yung pumirma. Nang pumirma ka. Hindi ka lang pumirma, number 1 ka pa sa pirmahan. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung political significance nun pag nauna ka sa pirma. Ibig sabihin, pag nauna yung pangalan mo sa pirma, lahat yan makikita na nakapirma ka. Kasi hodang hindi ka nagpakalat, kasi hodang wala kang kinausap. Pero sa bibig mismo ni Sandro Marcos, sinabi niya na may mga nakausap siya, may mga kinausap siya. Pero kahit nga pumirma ka lang at natulog ka na, napakalaking bagay yung number 1 ka sa pirma. Kung hindi mo nauunawaan yan, nauunawaan namin yan. Bakit po? Tandaan po ninyo, bakit last day, last hour na, tsaka nagpirmahan. Yung presidente ng Pilipinas, yung salita ng presidente ng Pilipinas, ang kanilang pinanghawakan. Teka, di ba baka nalito na rin yung mga congressman eh. Ilan lang napapapirma ng mga naunang impeachment? 6. Kaya nga pinagtatawanan natin eh. 6 lang yung gustong pumirma. Bakit? Nagsalita na yung presidente na ayaw niya na impeachment. Nagrally yung mga sila Trillanes. Pagkatapos ng rally, nagsalita uli. Wrong timing. Di ba? Wrong timing daw yung impeachment. So, ibig sabihin, yung pirma mo, yun yung assurance ng mga congressman, sinalito na rin sila eh. Ano ba talaga? Sabi, yung pinsan gusto ma-impeach, etong presidente ayaw, sino susundin natin? Yung pagpirma mo na Sandro Marcos, nakita ng lahat, yun na po yun. Ang kahulugan niyan sa pangkaraniwang congressman, ito ay aprobado ng presidente. Hindi lang pirma mo yung kahulugan ng number 1 ka. Kaya ka number 1 para makita ng lahat. Kung hindi mo naisip yan na ikaw number 1, nakaisip yan nung nagpapatakbo sa mga utak ninyong lahat. Na ikaw ang maging number 1 para makita ng mga congressman na ito ay may basbas ng tatay mo. Ito ay may basbas ng Pangulo ng Pilipinas, kaya ikaw ang number 1. Kung hindi nyo pa rin nauunawaan yan, yun po ang kahulugan yan sa mga, hindi kinakailangan yung wordings, matatalino naman yung mga congressman. Nakita Sandro Marcos, putya, okay na pala to. Totohanan na pala to, i-impeach na pala natin. Huwag nyo sabihin nagbasa yung mga yan. Sa maikling panahon, o sige, mga super reader na kayo, kaya kayo pumirma.
Meron ba nagpe-press con kaya sila pumirma dahil sa ganto-ganto? Ano po mga paliwanag nila? Pinapaliwanag nila kaya sila pumirma dahil sa pera. May mga nababasa ako na, alam niyo po, pag nag-comment kayo, lagyan niyo na context. Kasi kita niyo to, nabasa ko, subukan mo. Ano yung susubukan mo? Wala ko ideya. Yun lang, subukan mo. Walang katotohanan. Okay. Hindi alam ni Sandro Marcos yun eh. Yung significance nun. Maaring yun nga, may nagdidikta o in denial lang, kunwari lang na hindi siya kasama, kunwari lang na wala talaga siyang papel. Yun po ang papel mo. Yung mag-number 1 ka, ang halaga na ng papel mo na yun. Makikita ng lahat, nakapirma yung presidential son, imposible na ito ay walang basbas ng Pangulo. Kaya pipirma na kami. Mahirap nang maiwan. Okay. Nung tinanong naman siya, bakit siya pumirma? Kapit po kayo. Bibigyan ko kayo ng context ha. Ang sabi ni BP Inday Sara, kaya sangkatutak tong investigasyon, no? Kaya po sangkatutak tong investigasyon laban sa kanya. Dahil gusto niya siyang i-impeach. Nadulas sino? Si convicted Castro. Nadulas noong 2023 pa na gustong ipa-impeach si BP Sara. May pinag-uusapan. Siyempre, i-deny yan ng mga congressman, di ba? May planong impeach si BP Sara. O, di ba? Dininay niyo yan. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan nila akong impeach. Ito na yung plano. Katuparan na. Pero dininay yan ng mga congressman. Wala daw usapan. Tignan niyo po kung gaano po ka-traidor sila. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan ako ng congressman na i-impeach. Ano po sabi ng mga congressman? Walang planong ganyan. Walang plano? Ano to? Sumulpot ng kusa? Sabi ni BP Sara, etong investigasyon na to, dahil outright wala silang makita na kasalanan ko, binasa niya yung articles of impeachment eh. Thank you very much kay Ma'am Lay, Miss Lay. Marcos Romualdez family has to go. Maraming salamat Miss Lay sa $5 na pangkape. Okay. Ang linaw na sinasabi ni BP Sara, kaya alam niyo po kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Sabi ni BP Sara, lahat to para sa impeachment ko. Lahat yan, magkukulminate yan sa impeachment. Eto na yun. O ngayon, di na nila sabihin na wala silang plano. Alam mo kung sino yung mga sinungaling eh. Kung sino yung nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Okay. Sabi ni BP Sara, kaya kayo nag-iimbestiga para makahanap kayo ng ikakaso sa akin sa impeachment. Nung una, katulad ng mga sinasabi ng mga Duterte, palaisipan sa akin yun. Sabi ko, kahit bali-balik ta rin nila yung paghukay, wala ring makikita dahil hindi ka naman nagnakaw. Wala ka naman nanakaw, hindi naman magnanakaw. Ako naniniwala talaga ako, hindi magnanakaw yung mga Duterte. Thank you very much, RML SBL, sa 1799 Qatar. Kahit bali-balik tira nila investigasyon sa'yo, hindi ka naman magnanakaw, wala rin silang makikita na ikakaso sa'yo. O, sino sa tingin nyo mali? Si Badong. Ibig sabihin, kulang pa yung pag-iisip mo, Badong. Hindi mo na pursi itong mga sinasabi ni BP Sara. Back to ngayon tayo rito kaya Charis. Nung ini-interview po to si Sandro, ano po sabi? Di ba? Ano po ang dahilan bakit kayo pumirma? Sinong hindi pipirma? Yung lolo mo, pinapahukay. Yung mga nanay at tatay ko, gustong pinagbabantaan ng buhay. Yung pang instance na yun, kailan sumulpot yun, di ba? Yung ipapahukay. Tandaan nyo, yung galit na galit si BP Sara, sabi niya, pag hindi nyo ko tinantanan, si Aimee pa nga ang tinukoy niya, di ba? Aimee, parang, nakalimutan ko na, parang si Aimee yata yung sinasabihan niya. Pag hindi, sabihin mo Aimee, pag hindi nyo ko tinantanan, ipapahukay ko yung tatay mo. Itatapon ko sa West Philippines, ba sinabi niya? May kaso na sila ngayon. Bakit ba nagalit si... Visit naman to, salita na salita. Tanggalin ko na nga to si ano. Ang tanong, bakit naman nagalit si BP Sara? Bakit naman nakapagsalita na pag hindi nyo ko tinigilan, huhukayin ko yung tatay.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!